Good day guys, nandito tayo ngayon sa Skygo Novaliches dahil nga meron na naman silang bagong release na motor na susubok na kunin ang Underbone King na trono. Ito si Spear 180. Sa pangalan pa lang ay mabilis na. Pero alamin natin kung may ibubuga, kaya tutok lang kayo dahil alamin na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Monarch Spear 180. Ano nga ba ang rason kung bakit siya ang gusto mong maging motor? Nag-post ako sa ibang social media account natin at ito ang ilan sa mga comments. Sonic 150, Sniper 155, Rider FI, KR 150. Talo lang yan boss, wag mo sabihing 180cc yan, wala naman yan sa cc yan boss. Mataas cc tapos sinisibak lang ng mga 150cc tulad ng Rider. Sniper 155 na lang. Mag SYMBF 3A kayo, malakas yon. May tatlong heart pa. Pero what if paano kung sabihin ko sa inyo na sa lahat ng all motorcycles na sinabi ninyo, ito ang may pinakamabilis na stock top speed. Typically, si Rider may stock top speed na 140 plus, Sniper naman 130 plus, BF3i is 120 to 130 plus, ito naman po ay 160 kilometers per hour. All stock po yan. Impressive, di ba? If you're not convinced, you can search for your own sake. Originally, ito pong unit na to ay galing Malaysia. Nirebrand, kumbaga. All specs and features ay same ang dumating dito sa Pinas. Ang name po nito sa Malaysia ay Aveta SVR 180. Aveta SVR 180. From their webpage at actual manual ni Spear 180, same po ang data. Kaya kung interesado ka, ay kilatisin na natin itong si Spear 180. Start po tayo sa kanyang colors available. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. Ito pong binablog natin na blue at blue yung kanyang mags. Yung isa naman ay kulay itim na may gold mags. Dito muna tayo sa kanyang gulong. May tire size ito na 90/80 by 17. Same lang ng size ng Sniper and Winner X. Brand nga palang ginamit ni Spear ay Yuansing. Yes po, ang parts po nito ay galing China. Same lang sa SVR Aveta na galing Malaysia. Suspension naman po tayo, meron tayong telescopic fork, pero mas maganda siguro kung matte or metallic gunpowder yung ginamit na finish. Pero kung sa actual mo siyang makikita, mukhang matibay naman. Down to the stopping power of this motorcycle, naka-disc brake to, single pot caliper, maganda rin yung finish. May makapal din itong disc na same design with Sniper 155. Mapapansin nyo nga, meron siyang maliit na butas, ready for ABS na version. Kung papatok si Spear, malay natin baka sa susunod na version nito. Check naman natin itong kanyang fairings. In fairness, sa lahat ng motor na China ang parts, para sa akin ito ang may pinakamaganda at pinakamatibay na fairing so far. Bago lait ay try nyo munang i-check guys. Sa tingin ko kung ganito ang mga motor na may China parts ay papatok. Not a brand war tayo. Hindi kasi lahat same income at same status sa buhay. Karamihan, doon siya kung saan siya makakatipid. At ang iba naman ay afford. Kaya sa kilala siya. Meron din namang nagsasakripisyo para sa kilalang brand kahit gipit. Ikaw, saan ka? Para naman lumamig ang ating usapan, i-check naman natin itong kanyang cooling system. Naka-liquid cooled na rin to, hindi na nagpapahuli sa mga underbone dito sa Pilipinas na malalakas. Kailangan na rin talagang magkaroon ng cooling system itong motor na to kasi mataas na rin ang kanyang compression ratio. Pumapangatlo ito sa 4 na mga sikat na underbone sa Pilipinas. 11.2:1. Position naman ng kanyang radiator nasa taas, mas okay yan, mas lesser ang chance na matamaan ng debris. Dito naman tayo sa kanyang striking headlight, naka-split type na po yan at LED. Sabi pa nga sa comment section, pinaghalong click at sniper. Meron din namang nagsabing mukhang Z1000. Hindi na rin ito huli dahil meron na rin itong daytime running light. Typically, mga daytime running lights natin ay parang eyebrows yung nasa taas, ito naman nasa ilalim. Top view naman nung kanyang front, super aggressive nitong angle na to. Kitang-kita rin naman yung kanyang silver na grills na V-shape. Plus forma points din yung decals na nasa ibabaw nung kanyang headlight. Sa totoo lang, dito ako medyo nakulangan yung design sa kanyang handlebar. Medyo manipis yung fairings niya, pero wag ka, meron tong secret. Umiilaw yung bandang ilalim nito. Ito naman ang itsura niya sa kanyang front view. May nagsabi pa nga na pinaghalong Sniper at Winner X. Sa handlebar naman tayo, meron itong tip end na bakal. Mahaba at makapit rin ang kanyang rubber grip at mapapansin nyo dito may kulay na yung kanyang lever.
Buttons naman ay passing light, nandyan yung ating dimmer button, and of course, hindi mawawala yung ating signal lights button. At doon naman sa pinakababa, nandyan yung kanyang busina. Hindi rin nakalimot si Monarch na lagyan ito ng front pocket or front compartment. At syempre, for long ride, ay hindi ka na mag-aalala dahil meron itong USB type na charging port, kaya sa mga gadgets mo, meron ka nang pang charge. Ito naman yung itsura ng kanyang meter panel. Hindi ko lang sigurado kung touchpad ba to or push button. Mga makikita naman natin sa kanyang meter panel, meron siyang RPM, nandyan yung neutral indicator, fuel indicator, turning lights indicator, check engine indicator, at meron din siyang engine temperature, nandyan din yung kanyang speedometer at yung kanyang odometer. Natapos na natin ang kanyang left part, dito naman tayo to the right naman tayo, meron siyang kill switch at saka push button lang po, wala po siyang kickstart. Andito rin yung kanyang headlight option. Sa front part naman ng kanyang engine, meron siyang undercowling. It serves as a protection and at the same time, may kinalaman ito sa aerodynamics. Nakakadagdag din ng kapugian sa looks, and speaking of kapugian, ito lang yung decals niya. Simpleng forma, may touch of European style kasi nga Monarch European yan. Konti lang yung decals, yan lang, Spear 180. Sinamahan mo pa ng emblem ni Monarch, mas naging premium yung kanyang itsura. Kung dito mo naman siya sisilipin, dito siya may bandang may slim part, okay na okay yan, hindi sasalo ng hangin. Samahan mo pa yan ng kanyang aggressive na air exhaust ay malilesen yung wind drag. Dito na tayo sa kanyang makina. Surprisingly, napakaganda nung kanyang engine type. Single cylinder, double overhead cam, naka 4 valves na rin to, fuel injected na rin, at ang maganda dito yung kanyang cylinder bore stroke ay malaki din. 62 by 57.8 mm. Ito ay pumapangalawa dun sa mga apat na sikat na underbone sa Pilipinas. Sa kanya namang maximum power is 12.5 kW at 8,500 RPM. Pang-apat po siya. Sa torque naman o hatak ng motor ay pangalawa po siya. Meron po siyang 15.5 Nm at 7,000 RPM. Solid na rin ang pinapakitang numbers ni Spear 180. Sa expert sa makina, kumusta naman po si Spear 180 para sa inyo? Side profile naman dito sa may bandang likod, ito yung kanyang pipe, may silver end cap siya at meron din siyang heat guard na mahaba. Sa suspension naman, naka monoshock po itong kanyang likod. Iba din itong design ng kanyang pipe. Braking system naman natin dito sa likod, makapal din yung kanyang disc 3.5 at naka single pot caliper, non-ABS po siya. Meron din tayong gulong dito na same size sa Sniper and Winner X na 120/70/17. Kung tatayo ka naman dito sa kanyang likod, ito naman yung makikita mo, matabang gulong pero slim yung kanyang katawan, yung kanyang turning lights ay LED na po yan, at yung kanyang tail light ay Kawasaki inspired. Sa kanya namang grab bar, mapapansin nyo may dalawang tornilyo dyan dahil removable po yung nasa gitna. Nagustuhan ko nga dito, hindi umaalog yung kanyang fender kasi bakal po yung pinaka-stem niya. Meron din po siyang plate lamp and plate holder. Ito po yung sinasabi kong removable. Kung gusto nyong mas aggressive yung design, pwedeng tanggalin. Ito naman ang itsura kung titignan mo siya sa kanyang likod. Medyo awkward lang yung design ng kanyang handlebar pero sa katawan ay pasadong-pasado naman. Right side naman tayo ng kanyang makina. Ito po yung kanyang kambyada. Kung na-drive nyo na po si rider, parang ganun din po. First gear o primera, tapak po. Tapos kapag magdadagdag ka ay kakalawitin mo na po siya. Ang gearbox naman ito ay 6-speed. At yung volume po nung kanyang lubricating oil is 1.3 liters. Napakalaki nung kanyang makina. Masingit ko na rin, hindi pa po ito naka-smart key, naka-mechanical key pa rin po siya. Pero may shutter lock na at naka-centralized na rin. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Speaking of upuan, buksan naman natin kung anong makikita natin. Ayan po, wala po siyang underseat compartment pero meron naman siyang napakalaking gas tank na may 7 liters tank capacity at yung kanya naman pong fuel consumption naglalaro sa 34.4 to 40 kilometers per liter. Sa ating final round, i-look test naman natin siya. Ang height po natin ay 5'6". Meron po siyang side stand, wala pa po siyang kill switch. Ayan, naka-center stand siya, baba natin. Yan yung itsura natin. Ito yung height natin na 5'6" versus dito sa itsura ni Spear na 180. Ayan, sakyan natin siya. Aba, medyo mataas pala siya, no? Medyo tiptoe nga lang to. Tignan yung ating paa. Ayan, yung itsura natin. Underbone siya pero hindi siya masyadong lean forward. Ito ang kanyang manibela, medyo malapit nga siya sa'yo eh. Tapos yung pakiramdam niya guys ay parang kay Sniper, no? Pag nakikita mo siya, medyo manipis siya. Pero pag ikaw na yung nakasakay, malapad pala siya. Diba malambot yung kanyang suspension guys. And of course, lalong-lalo na dito sa kanyang likod kasi naka-monoshock naman to.
Yung feeling nung kanyang lever ay malambot dito sa brake sa harap. Saka makapit kahit na naka-disc brake lang, wala siyang ABS. Pero dun sa kanyang price ay reasonable naman kahit wala siyang ABS. Kasi front and back ay disc brake naman. SRP naman natin for this motorcycle Spear 180 is 110,000 pesos only for 180cc. Okay na para sa akin. And of course, kung makikita mo siya in actual, napakaganda nung kanyang mga plastics. Hindi siya basta-basta. And of course, kung i-cash mo to is may less pang 2,000 pesos, 108,000 pesos. At yung pinakamababang monthly mo dito is 5,100. Naka-rebate na po yun ng 200 pesos. For more info guys, do not forget to follow yung kanilang page, Skygo Noveliches. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Pa-follow na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link po ay ilalagay ko dun sa description sa baba. Sana nag-enjoy kayo. Ride safe!